Sa aklat ng Exodo, Kabanata 3, ay doon ay mayroong kwento patungkol sa buhay ni Moises. Isang araw, habang nagpapastol ng mga tupa si Moises sa bundok ng Sinai, napansin niya ang isang kakaibang pangyayari. Nakita niya ang isang palumpong na nagliliyab, ngunit hindi ito nasusunog. Lumapit siya upang tingnan ito ng mas maigi. Habang papalapit siya, narinig ni Moises ang isang boses mula sa palumpong. "Moises, Moises." At sumagot siya, "Narito po ako." Sinabi ng boses, "Huwag kang lumapit. Hubarin mo ang iyong pangyapak sapagkat ang lupang kinatatayuan mo ay banal na lupa." At ang Diyos ay nagsalita mula sa nagliliyab na palumpong. Sinabi niya kay Moses na narinig niya ang pagdaing ng kanyang mga tao, ang mga Israelita, na nasa ilalim ng pagkakaalipin sa Ehipto. Inutusan niya si Moises na pumunta sa Paraon at hilingin ang pagpapalaya ng kanyang mga tao mula sa pagkakaalipin. Nag-aalinlangan si Moises at tinanong, "Sino ako upang kausapin ang Paraon at ilabas ang mga Israelita mula sa Ehipto?" Sumagot ang Diyos, "Ako ay sasayo." Tinanong ni Moses kung ano ang sasabihin niya sa mga Israelita kapag tinanong nila kung sino ang nagsugo sa kanya. Sinabi ng Diyos, "Sasabihin mo sa kanila, ako nga ang nagsugo sa akin sa inyo." Ipinaalala niya kay Moses na siya ang Diyos sa Abraham, Isaac at Jacob. Sa kabila ng kanyang pagdududa, sumunod si Moses sa utos ng Diyos. Sa kwento na yon, sa buhay ni Moses, ay makakita tayo ng ilan sa mga katangian na meron ang Diyos. Una po ay ang non-communicable attributes of God. Ang non-communicable attributes ay ito ang mga katangian ng Diyos na hindi maaaring ipasa o maranasan ng tao. At ang halimbawa ng mga katangiang ito ay una po ay ang eternality, nang ibig sabihin ay ang Diyos ay hindi nasasakupan ng oras o siya ay walang pasimula at walang katapusan. Sa Psalm chapter 90 verse 2, nakasulat po doon, "Before the mountains were brought forth, or even thou hadst formed the earth and the world, even from everlasting to everlasting, thou art God." Ang ikalawa po ay ang tinatawag na immutability. Ibig sabihin po nito ay ang Diyos ay hindi nagbabago. Ang kanyang katangian at ang kanyang layunin. Sa Malakay 3 verse number 6, nakasulat po dito, "For I am the Lord, I change not." Ang ikatlo po ay ang kanyang omnipotence. Siya ay Diyos na walang hanggan sa kanyang kapangyarihan. Jeremiah 32 verse 17, "O Lord God, behold, thou hast made the heaven and the earth by thy great power and stretched out arm, and there is nothing too hard for thee." Ang ikaapat po ay ang omniscience. Ang Diyos ay may ganap na kaalaman o siya ay nakakaalam sa lahat. Psalm 147 verse 5, "Great is our Lord and of great power, His understanding is infinite." Ang ikalima po ay ang kanyang omnipresence. Ang Diyos ay naroon saan man at kailanman. Psalm 139 verse 7 to 10, "Whither shall I go from thy spirit, or whither shall I flee from thy presence?" Ano naman po ang communicable attributes of God?
Ito naman po ay ang mga katangian ng Diyos na pwedeng maranasan at nais ng Diyos ibigay at maranasan ng tao. Una po ay pag-ibig o love. No? Ang Diyos ay mapagmahal. Tayo ay tinuturuan na magmahalan. Sa 1 John chapter 4 verse 7 to 8, Beloved, let us love one another, for love is of God, and everyone that loveth is born of God, and knoweth God. He that loveth not, knoweth not God, for God is love. Ang ikalawa po ay ang holiness. No? Ang Diyos ay perpekto at dalisay at nais niya ang bawat isa na mabuhay na mayroong kabanalan. 1 Peter chapter 1 verse 16, Because it is written, Be ye holy, for I am holy. Tatlo po ay ang righteousness. Ang nais ng Diyos, tayo ay lumakad ayon sa katwiran. Psalm 11 verse 7, For the righteous Lord loveth righteousness, His countenance that behold the upright. Kaapat po ay ang mercy o ang kanyang pagiging mahabagin. Ephesians 2 verse number 4. Sabi po dito, But God, who is rich in mercy, for His great love, wherewith He loved us. Panglima po ay wisdom. Ang Diyos ay mayroong karunungan na perpekto upang maging ganap ang kanyang layunin. At nais niya na tayo ay magkaroon din nito. Sa James 1 verse number 5, nakasulat po dito, If any of you lack wisdom, let him ask of God, that giveth to all men liberally, and upbraideth not, and it shall be given him. Ika-anim po ay ang kanyang faithfulness. Ang Diyos ay totoo sa kanyang pangako at siya ay tumatawag sa atin na maging tapat din. Sa Lamentations 3 verse 22 hanggang 23, It is of the Lord's mercies that you are not consumed, because His compassions fail not. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Atin pong napag-aralan ang mga katangian ng Diyos na tinatawag na non-communicable o hindi niya naibabahagi, at ang mga tinatawag na communicable o nais niya na iparanas at maranasan ng mga tao.